Magandang araw mga bata! May lumiban ba sa ating klase sa araw na ito? Mahusay! Ngayon ay magkakaroon muna tayo ng isang maikling balik-aral. Ano nga ba ang ating tinalakay noong nakaraang araw? Yes, Raymond? Tama! Ito ay ang pagkonsumo. Ano nga ba ang pagkonsumo? Ito ay tumutukoy sa paggamit ng serbisyo at produkto upang matugunan ang pangangailangan ng isang tao. Bago tayo magsimula sa ating bagong aralin ay magkakaroon muna tayo ng isang aktibidad na pinamagatan kong Hanapin mo ang kapares ko, baby, na kung saan ay tutukuyin nyo lamang ang mga nasa litrato kung ano nga bang proseso ng mga ito bago maging isang produkto. Una nating tutukuyin ay ang pandesal. Ano nga ba ang proseso nito bago maging isang produkto? Tama, ito ay ang paggamit ng gatas, pampaalsa, harina at itlog. Sunod naman nating tutukuyin ay ang upuan, lamesa at cabinet. Ano nga ba ang proseso nito bago maging isang produkto? Tama, ito ay ang paggamit ng kahoy, lagare, pako at ng martilyo. Ngayon ay tunay nga na natutuwa ko dahil marami nga kayong natutunan sa ating naging talakayin noong nakaraang araw. Ngayon ay may ideya na ba kayo kung ano ang ating tatalakayin sa araw na ito? Yes, Raymond? Tama, ito ay patungkol sa produksyon. Ano nga ba ang produksyon? Ito ay ang paglikha ng produkto at serbisyo upang matugunan ang pangangailangan ng mamamayan sa pang-araw-araw na pamumuhay, na kung saan ang produksyon ay may 4 na salik. Unang salik nito ay ang lupa. Ito ay ang bahagi ng likas na yaman ng bansa na pinagmumulan ng hilaw na materyales na kailangan sa isang produksyon. Halimbawa na lamang nito ay ang punong kahoy upang makagawa ng upuan, lamesa at cabinet. Sunod naman natin tatalakayin ay ang kapital. Ito ay ang materyal na bagay na ginagawa ng tao upang magamit sa paggawa ng isang produkto. Halimbawa na lamang ng kapital ay ang mga makinarya. Sunod naman natin tatalakayin ay ang entrepreneur. Ito ay ang kapitan ng industriya dahil sila ang nag-iisip o ang utak ng paggawa ng negosyo upang makalikha ng isang produkto. Halimbawa nito ay ang mga CEO at manager. Sunod naman natin dito ay ang paggawa. Ito ay ang paggamit ng lakas ng tao upang linangin ang mga likas na yaman sa bansa upang makalikha ng isang produkto. Halimbawa nito ay ang mga construction worker at sales lady. Ngayon, kung tunay nga nakinig kayo sa ating bagong aralin, ay maglabas kayo ng malinis na papel para sa inyong pagsusulit. Sa inyong pagsusulit, ibigay lamang kung anong salik ng produksyon ang mga sumusunod na salita. Ang mga salita ay ang kawayan, niyog, magsasaka, manager at CEO at gusali. Ngayon ay ilabas ninyo ang inyong kwaderno para sa inyong takdang aralin. Sa inyong takdang aralin ay magbigay lamang ng tig-5 halimbawa ng 4 na salik ng produksyon. Nauunawaan ba? Mahusay. Dito natatapos ang ating talakayin sa araw na ito. Paalam na mga bata!